Pangulo ng Amerika nagbabalang puputok ng gulo matapos atakihin ng Syria. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gumante ang US sa ginawang bomba ng Syria matapos atakihin ang US military base malapit sa Iraq. Ayon sa Defense Secretary Lloyd Austin, pinasabugan din di umano nila ng 2 US fighter jet ang mismong ammunition at weapon facility ng Syria bilang ganti ng United States. 2 US fighter jet ang umatake sa 2 weapons and ammunition facility sa Syria. Ito ay bilang pagganti sa 19 na beses na pag-atake ng mga Iranian-backed militia sa US at coalition troops sa Iraq at Syria noong nakaraang linggo. Ang 2 pasilidad sa Eastern Syria na binomba ng US military ay sinasabing ginagamit ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps at ang militanteng grupong sinusuportahan ito. Naganap ang airstrike bandang alas 4:30 kaninang umaga sa Syria gamit ang 2 F-16 fighter jets na may precision munitions. Ayon sa pahayag ni Secretary of Defense Lloyd J. Austin III, 21 US personnel ang nasugatan sa mga ginawang pag-atake ng milisya at hindi papayagan ng US ang ganitong mga aksyon. Banta pa ng Defense Secretary kung hindi titigil ang mga militanteng grupo ng suportado ng Iran na Hezbollah ng Lebanon, Hamas at Islamic Jihad sa pag-atake, hindi magdadalawang isip ang US forces na protektahan ang mga tao nito. Ayon pa kay Austin, mahigit 21 sundalo ng Amerika ang nadali sa kanilang military base matapos bombahin ng 19 na beses ng Syria ang US military base. Ayon pa sa White House, pinalaan na din di umano kamakailan ang Supreme Leader na kung di titigil ang Iran ay siguradong babalakan sila ng gera ng United States. Ipinahayag ng White House na nagbabala si US President Joe Biden sa Iran kaugnay ng pag-target sa US personnel sa Middle East. Sa pamamagitan ito ng isang di pangkaraniwang mensahe sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Batay sa Pentagon, may 700 additional US troops sa rehiyon upang paigtingin ang air defenses at protektahan ang US personnel. Sa gitna ito ng pagtindi ng pag-atake sa rehiyon, 12 beses na inatake ang US troops sa Iraq at 4 na beses sa Syria sa nakalipas na linggo, batay sa Pentagon. And as the President said, we will not hesitate to protect our troops and our facilities, but we're going to do it at a time of our choosing, in a manner of our choosing. And the decision to do it, if we do it, is his as Commander-in-Chief and his alone. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.